Magandang tanghali. Ito ang Balita Weekend Edition. Narito ang mga headlines. Pilipinas, isa sa ilalim sa Blue Alert status mula May 11 hanggang May 14, kaugnay sa idaraos sa May 2025 midterm elections. Davao City Congressman Pulong Duterte, may patutsyada kaugnay sa 20 pesos per kilo na bigas ng PBBM administration. Vice President Sara Duterte sinabing walang nakikitang pag-usad sa kaunlaran ang Pilipinas. Banta sa halalan, inaasahang matatalakay sa 13th Association of World Delegation Bodies Executive Board meeting na isinasagawa sa Pilipinas. At dagdag presyo sa langis, posibleng ipatupad sa susunod na linggo. May patutsyada si Davao City Representative Paulo Pulong Duterte kaugnay ng 20 pesos per kilo na halaga ng bigas na programa ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ginawa nito ang pahayag ng tanungin sa issue habang nasa The Hague, Netherlands para dalawin ang amang nananatili sa detention facility ng International Criminal Court o ICC. Kung usa mo ka ng opinion anang giingon nila tag 20 na mga daw kuno ang bugas. Ang pangutanahan tud kanus Sa na legalize boat buying. Kung ano sa Visayas na mag-implement. Pildihonon siguro sila sa Visayas. Mo gid akong ganahan ba? Kung ang problema kung makaon ba? Akana lang basta gibuk-buk ng 20. Kaya ginarik pa narik ko. Una nang wapilang Malacanang sa mga kritiko ni PBBM na huwag siraan ang mga magagandang programa at hakbangin ng pamahalaan para sa mamamayan. Git din ng palasyo, walang kinalaman sa pagbaba ng approval at trust ratings ni PBBM ang pagbebenta ng 20 pesos kada kilong bigas sa mga lugar sa Visayas. Sa muling pagdalo ni Vice President Sara Duterte sa isang campaign rally sa lungsod ng Maynila kagabi, mas umigting pa ang panawagan nito sa malinaw na mga plano para sa tunay na pagbabago sa bansa. Lalo na't isa ito sa sentro ng talakayan sa nalalapit na 2025 midterm elections. Ito ang balita ni Jed Neresina. Tila nalilihis na ang direksyon ng bansa ayon kay Vice President Sara Duterte. Ito ay sa kabilaan niya ng sinasabing bagong Pilipinas ng kasalukuyang administrasyon. Pero wala naman umano itong konkretong epekto sa pag-unlad ng Pilipinas. Noong kami ay tumatakbo noong taong 2022, ang plataforma namin ay continuity o pagpapatuloy at unity o pagkakaisa. Hindi natin nakikita yon ngayon. Wala tayong nakikitang pag-usad papunta sa kaunlaran ang ating bayan. Ang naririnig lang natin ay bagong Pilipinas pero wala namang nagbago sa ating bayan. Ayon kay VP Sara, sa kabila ng mga pangako ng PBBM administration ay patuloy pa rin ang mga problemang kinakaharap ng bansa, gaya na lamang ng matinding gutom at kahirapan. Marami pa rin aniya sa ating mga kababayan ang napipilitang mga ibang bansa dahil sa umano'y kawalan ng oportunidad sa trabaho at negosyo dito sa Pilipinas. Kaya naman sa nalalapit na 2025 midterm elections, nananawagan si Vice President Duterte na maging matalino ang publiko sa pagboto para sa tunay na pagbabago. Binigyang diin ni VP Duterte na mahalaga ang pagboto ng diretsyo o block voting. Bakit kailangan tinatawag na block voting o straight vote ang gagawin natin? Dahil unang-una, kapag hinaluan ninyo ng ibang kandidato o leader na sa iba ang kanyang pamumulitika, ay magkakagulo lang, mag-aaway lang lagi at magbabangayan lang lagi. Pangalawa, kapag mataas ang boto at malayo ang agwat ng mga boto, ay mahirap siya habulin sa
dayaan sa makina. Kaya dapat malaki at marami, katulad ng block voting, ang kinakailangan. At pangatlo, kailangan nagkakaintindihan yung mga leader kung saan ba talaga papunta ang ating bayan. Kaya sa pagdalo niya sa isang campaign rally sa lungsod ng Maynila, ikinampanya niya ang 10 senador na sinusuportahan ng kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Paliwanag ng pangalawang Pangulo, ang mga ito ay may layuning ipagpatuloy ang nasimulan ng Administrasyong Duterte. Wala pang bagong pahayag ngayon ang Malacanang hinggil sa mga patotsyadang ito ng Vice Presidente. Pero nauna nang tinuligsa ng PBBM administration ang mga batikos laban sa mga programa ng gobyerno. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Isa sa ilalim sa Blue Alert status ang buong bansa sa darating na May 11 hanggang May 14, kaugnay ng idaraos na midterm elections. Ayon sa Office of the Civil Defense, sa pamamagitan ng Blue Alert status, magkakaroon ng mas mabilis na koordinasyon ang mga ahensya ng gobyerno na tumugon sa anumang election-related incidents kasabay ng idaraos na halalan. Muling nanawagan ng OCD sa lahat ng ating mga kababayan, maging sa mga kandidato at iba pang stakeholders na maging handa at alerto sa anumang pwedeng mangyari upang masiguro ang maayos at payapang eleksyon sa bansa. Inaasahang matatalakay sa isinasagawang 13th Association of World Delegation Bodies o AWEB Executive Board meeting dito sa Pilipinas sa mga banta na may kaugnayan sa halalan. Ito ang balita ni Dante Amento. Nasa Pilipinas ngayon ang delegasyon ng Executive Committee members ng ilang bansa. Dumalo sila sa 13th Association of World Delegation Bodies o AWEB Executive Board meeting na nagsimula noong April 24 at matatapos bukas April 27. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, kasama sa inaasahang matatalakay ang isyu ng mga banta sa halalan. Kabilang narito ang sinasabing foreign intervention o pakikialam ng ibang bansa sa eleksyon sa Pilipinas. Isa sa mga pag-uusapan dyan at na pag-uusapan nila ay yung mismong issue ng misinformation, disinformation at yung threat about intervention coming from outside forces or from within. Aminado ang komisyon na may trolls o grupo upang sirain ang paparating na eleksyon. Layo ng mga ito na manipulahin ang pag-iisip ng mga tao upang huwag maniwala sa magiging resulta ng halalan. May exchanges o palitan ng mga karanasan, ideas, learnings pagdating sa paghawak ng halalan ang iba't ibang bansa. Dagdag pa ni Chairman Garcia, magbibigay din sila ng update sa mga ginagawang paghahanda ng COMELEC kaugnay ng 2025 midterm elections. Nakakatuwa sapagkat sa sobrang dami ng bansa na miyembro ng AWEB, dito nila mas pinili na gawin ang kanilang assembly, kanilang meeting. Pag-uusapan din ang isyu ng hacking at modernisasyon ng electoral processes sa pagdaraos ng halalan. Ang Pilipinas ang kauna-unahan sa buong mundo na nagsasagawa ng internet voting para sa mga overseas voter. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko, ang aming pinahahalagahan. Maring paigtingin ang ugnayan ng European Union at Pilipinas upang labanan ang election foreign interference ayon sa EU ambassador sa bansa. Sa gitna ito ng ulat na may indikasyon umano ng panghihimasok ng dayuhan sa paparating na eleksyon sa Pilipinas. Ito ang balita ni Rosa Licos. Hindi lang Pilipinas ang tinatangkang panghimasukan ng dayuhan ang pambansang eleksyon. Maraming bansa ang nakararanas nito, maging ang mga nasyon sa European Union. Ayon ito mismo kay European Union Ambassador to the Philippines, Massimo Santoro. I'm speaking in general terms. The issue of foreign interference is a common challenge. This is not a secret. Kamakailan, inihayag ni National Security Council Assistant Director General Jonathan Malaya na may mga indikasyon ng information operations ang Chinese state-sponsored entity sa Pilipinas upang panghimasukan umano ang paparating na eleksyon. Bagay na itinanggi ng China. Ayon naman kay EU Ambassador to the Philippines, Santoro, maaaring paigtingin pa ang ugnayan ng EU at Pilipinas upang labanan ang foreign interference sa eleksyon.
I think that we can work even more together between the EU and the Philippines to enhance our cooperation when it is about contrasting the potential foreign information manipulation, or when it is about cyber security attacks, or whatever it can be related not only to electoral processes, but also related more in general to our more general security dimension. Inaasahan namang titibay pa ang relasyon ng EU at Pilipinas sa paglulunsad ng European Union Election Observation Mission sa bansa para sa 2025 midterm elections. Bahagi ng imomonitor ng misyon ang foreign interference, disinformation, vote buying, election-related violence at iba pa. Rosalie Coz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nanawagan ng ilang senador para sa masusing investigasyon kaugnay ng pakikialam umano ng China sa darating na midterm elections. Kasunod ito ng pagbubunyag ng National Security Council o NSC sa pagdinig ng Senado na may nakikitang indikasyon ng pangimasok ng China sa eleksyon sa pamamagitan ng local proxies. Mula sa Quezon City, ito ang balita ni Asher Cadapan Jr. live. Asher, magkakaroon pa ba ng susunod na pagdinig ang Senado kaugnay ng umano'y foreign interference sa halalan? At may mga bago bang iimbitahan sa hearing? Bernard, posibleng magkaroon pa ng pagdinig ang Senate Special Committee on Maritime and Admiralty Zones kaugnay nga ng nadiskubring submersible drone at iba pang espionage activities sa bansa. Partikular na dito, itong natuklasan na umano'y pangingialam ng China sa 2025 midterm elections na ibinunyag ni Senate Majority Floor Leader Francis Tolentino, ang chairman ng komite. Ayon kay Senador Tolentino, suspended lang at hindi pa naman naka-adjourn ng Senate hearing ng kanyang komite at itutuloy ito kung kinakailangan. Sa pagdinig ng Senado noong Huwebes, ipinresinta ni Senador Tolentino ang kontrata ng isang kumpanya na humahawak sa operasyon ng local proxies na binabayaran ng Chinese Embassy. Ipinakita pa ng mambabatas ang checking nagkakahalaga ng halos 1 milyong piso na bayad ng embahada sa naturang Filipino-owned corporation. Ayon sa Senate Majority Leader, maaaring imbitahan ito kung magkakaroon pa ng susunod na pagdinig. Hindi natin kayang ipatawag ang Chinese Embassy kasi immunity yan. So, infinitos, nung huling hearing kasi, hindi nag-report yung head ng SEC. Tatanungin ko sana yung Securities and Exchange Commission. There might be a chance for that. Siguro, kung maluwag-luwag next week. Nagpasalamat naman si Tolentino sa tugon ng ilang kapwa nito senador na nanawagan rin ng masusing investigasyon kaugnay ng pakikialam umano ng China sa darating na midterm elections. Ayon kay Senate President Pro Tempore Jinggoy Ejercito Estrada, bagaman itinanggi ng China ang akusasyon ay dapat pa rin imbestigahan ito ng mga kaukulang ahensya ng pamahalaan. Kailangan rin anyang panagutin ang mga nagtatangkang impluensyahan ng demokratikong proseso ng Pilipinas, maging ito man ay dayuhan o local collaborators. Nanawagan naman si Senador Joel Villanueva ng masusing threat assessment mula sa NSC o National Security Council at pagtitiyak na mayroong nakatalagang epektibong hakbang kontra sa naturang banta. Bukod sa NSC at National Intelligence Coordinating Agency o NICA, sinabi ni Senador Risa Ontiveros na dapat rin tingnan ito ng Commission on Elections o COMELEC dahil ito ay isang election offense. Dapat rin anyang ipatawag ng Malacanang ang Chinese ambassador habang kailangan trabahuin ng Senado ang pagsasabatas ng Foreign Interference Act laban sa mga susunod pang pangingialam ng China o ibang dayuhan sa halalan. Bernard, ayon pa kay Senador Tolentino ay kung magkakaroon ng isang pang pagdinig ang kanyang komite kaugnay nga ng posibleng or ng pangingialam ng China sa midterm elections ay maaaring isagawa ito sa susunod na linggo. Yan ang latest dito sa Quezon City. Balik sa iyo, Bernard. Maraming salamat, Asher Cadapan Jr. live mula sa Quezon
Ilang mga local candidates ang pinagpapaliwanag ngayon ng Commission on Elections dahil sa umano'y vote buying. Ilan sa mga bagong na-issuehan ng show cause order ng COMELEC, sina Marikina 2nd District Representative Stella Kimbo na tumatakbo sa pagka-mayor. Gayun din ang kanyang asawa na si Romero Kimbo na muli namang kumakandidato sa pagka-congressman. Kasama rin sa pinagpapaliwanag ng COMELEC si Manila City Mayor re-electionist Hani Lacuna Pangan, maging si Santa Rosa Laguna Representative Dan Fernandez na tumatakbo sa pagka-gobernador ng Laguna. Bukod sa kanila, mayroon pang ilang local candidates ang inatasan rin na magpaliwanag dahil sa alegasyon ng vote buying. Ilang kandidato na ang naglabas ng kanilang sagot hinggil sa issue at itinanggi ang mga alegasyon. Sinabi ng mga ito na handa silang magpaliwanag sa COMELEC. Magsasagawa ng investigasyon ng Presidential Task Force on Media Security kaugnay sa ulat tungkol sa sinasabing natanggap na banta ng isang mamamahayag sa lalawigan ng Abra mula sa isang politiko. Samantala, nagpaalala rin ang ahensya sa mga miyembro ng media na maging apolitical at partisan sa pagko-cover ng balita ngayong eleksyon. Mula sa Quezon City, ito ang balita ni Benedict Samson live. Benedict, anong detalye nitong natanggap na banta ng isang media sa Abra at ano ang susunod na hakbang na gagawin ng mga otoridad dito? Magandang tanghali, Bernard. Yun nga sa Presidential Task Force on Media Security ay naka-alerto sila ngayon nga nalalapit na ang halalan. Nakikipag-ugnayan na sina Undersecretary Joel Torres sa Philippine National Police at National Bureau of Investigation para imbestigahan ang umano'y death threat na natanggap ng isang mamamahayag. Sinasabing isang reporter sa Abra ang nakatanggap ng banta sa kanyang buhay mula sa isang politiko matapos ang nangyaring shooting incident sa probinsya. Titingnan natin kung ano yung dahilan kung bakit nangyari yung insidente. Nabalitaan nyo naman na siguro yung threat against doon sa reporter ng DCRH. So ito ngayon ay ating tinitingnan, iniimbestigahan kung anong punot dulo doon sa pangyayaring yon. Sa inilabas namang pahayag ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, mariin nilang kinondena ang ginawang pagbabanta ng isang nasa katungkulan sa gobyerno. Ayon sa KBP, hindi nila nararapat na pahintulutan ang ganitong marahas na gawain na wala namang maidudulot kundi mapahina at sindakin ang larangan ng pamamahayag. Sinabi pa ni Yusek Torres na ngayong taon ay mayroon na silang natanggap na 10 report nila sa media practitioner na nakaranas ng pagbabanta at maging online harassment. At ngayon ngang nalalapit na ang halalan, muli namang nagpaalala ang Presidential Task Force on Media Security na maging apolitical at non-partisan sa coverage sa halalan. Let us practice fair and ethical journalism at huwag po tayong magpapadala ng mga fake news na sinasabi, huwag po tayong maging partisan, trabaho lang po ang gagawin natin at patuloy po tayong maging mata ng taong bayan doon sa darating na halalan. Bernard, ayon pa nga kay Undersecretary na lugar upang magsagawa nga ng konsultasyon sa mga media practitioner sa naturang mga lugar. At yan muna ang ating update mula rito sa Quezon City. Balik sa inyo dyan, Bernard. Maraming salamat, Benedict Samson, live mula sa Quezon City. Posibleng nakalabas na ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas ang aircraft carrier ng China at escort nitong mga warship na naunang nakitang dumaan noong Abril 22 malapit sa baybayin ng Babuyan Island sa Cagayan. Samantala, naniniwala si Retired Lieutenant General Edelberto Adan na minomonitor anya ng China ang isinasagawa ngayong balkatan exercises sa Pilipinas. Ito ang balita ni Ryan Lacanlale. Hindi na ma-pick up ng mga sensor ng Philippine Navy ang aircraft carrier ng People's Liberation Army Navy ng China. Gayon din ang mga sasakyang pandigma na escort nito. Ayon sa Philippine Navy, posibleng nakalabas na sa Exclusive Economic Zone ng Pilipinas ang mga barko ng China na dumaan sa loob ng ating teritoryo.
Yes, we have been trying to re-establish contact with them, but hindi sila mahagip sa ating monitoring. So it only indicates that most likely, very highly likely nakalabas na sa ating EEZ, and based on their direction the other day, the last track was eastward, and they were already 180 nautical miles east of Cagayan. So at this point in time, baka kahapon pa lamang inakalabas sa ating EEZ, at hindi na rin siya ma-pick up ng ating mga sensors. Ayon sa Philippine Navy, unang na-monitor na dumaan sa archipelagic water ng bansa ang aircraft carrier kasama ang 6 na warship at 2 surveillance vessel noong April 22 sa layong 2.23 nautical miles southwest ng Babuyan Island sa Cagayan. Ito ang unang pagkakataon na dumaan ng ganito kalapit sa baybayin ng bansa ang ganito karaming Chinese vessels kasama ang aircraft carrier. Para naman kay retired Lieutenant General Edilberto Adan na dating Deputy Chief of Staff ng AFP, maaaring may 2 pakay ang mga barko ng PLA Navy. Una na anya rito ay ang pagpapakita ng puwersa ng China, gayon din ang pagmomonitor sa galaw ng Amerika. Ayon sa dating opisyal ng AFP, nagpaparamdam ng lakas ng puwersa ang China dahil sa presensya ng sandataang lakas ng ibang bansa na naririto ngayon sa Pilipinas. Ipinapakita ng China ang kanyang presence, ang kanyang kakayahan, no, na kung nandiyan ng foreign militaries like the United States, no, nandiyan din kami, kaya namin kayong tapatan. Sa ngayon ay nasa Pilipinas ang nasa 9,000 mga sundalo ng Estados Unidos. Dagdag pa ang 200 na miyembro ng Australian Defence Force at mga observer mula sa 17 bansa para sa isinasagawang balikatan exercises. Naniniwala ang retiradong general na minomonitor ng mga barko ng China ang isinasagawang balikatan exercise ngayon sa bansa. Dahil meron tayong malakihang exercise, the annual balikatan, minomonitor nila yun. No? Kasi bawat barko, bawat eroplano na nandyan sa lugar, may kakayahan yan to monitor yung location, anong ginagawa, electronic communications na monitor niya. So pinag-aaralan din ng China through their monitoring, listening systems kung anong ginagawa sa exercises. Gayunman ipinaliwanag ng mga otoridad na dahil dumaan lamang ang mga barko ng China sa loob ng ating teritoryo, ang maaari lamang gawin ng Pilipinas ay i-monitor at subaybayan ang galaw ng mga ito. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Palulubugin sa isasagawang maritime strike exercise ng balikatan ang decommissioned vessel ng Philippine Navy na lumang BRP Miguel Malbar. Isa ito sa itinuturing na pinakamatagal na nagsilbing barko ng hukbong dagat at dati ring ginamit ng US noong ikalawang digmang pandaigdig. Nagbabalik si Ryan Lacanlale. Hanggang huling sandali, magsisilbi pa rin para sa bayan ang lumang BRP Miguel Malbar PS-19 ng Philippine Navy. Ito ang tatargetin para palubugin sa isasagawang maritime strike na isa sa mga highlight ng balikatan exercise kung saan magtutulong-tulong ang mga asset ng Pilipinas at Estados Unidos na palubugin ang barko. Yes, well, it will serve its purpose to showcase that we have transitioned from a legacy Navy into a modern Navy. Ang BRP Miguel Malbar ay formal na na-decommission noong 2021 pagkatapos magsilbi sa Philippine Navy ng mahigit 44 na taon. Pero unang ginamit ito ng Estados Unidos noon pang ikalawang digmaang pandaigdig. Pagkatapos ng giyera, naipasa ito sa Republic of Vietnam bago makuha ng Pilipinas noong dekada 70. Bago pa ito nagretiro noong 2021, huling na-deploy ang barko sa Western Mindanao. Ipinadala rin ito sa West Philippine Sea sa Julian Pilipi Reef Incident noong 2021 kasama ang BRP Jose Rizal at iba pang Del Pilar class vessel ng bansa. Isang buwan bago ang decommissioning, na-assign ito sa Naval Forces Southern Luzon para magsagawa ng naval operation laban sa Communist Terrorist Group. Itinuturing itong most decorated Philippine Navy vessel ng Philippine Navy. She's still the most decorated warship of the Philippine Navy.
BRP Miguel Malvar produced more than 20 flag officers, to include several flag officers in command and to include a commandant of the Philippine Coast Guard. Si Captain John Percy Alcos ang huling kapitan ng barko bago ito iniretiro noong 2021. Kasama ang iba pang mga naging commanding officer ng PS-19. Aminado siyang nalulungkot sa gagawing pagpapalubog ng makasaysayang barko. Gayunman, kapalit naman anya nito ang mga makabagong barko para sa Philippine Navy. Lahat kami siyempre malungkot. Pero just like anything na progresibo, we have to let go of the past. That doesn't mean that we have to forget the past, but we have to move on. We now have a modern Navy, so we have to embrace na moderno na ang ating Philippine Navy ngayon. Ngayong Abril dumating sa bansa ang pinakamodernong barko ng Philippine Navy na ipinangalan kahalili ng lumang PS-19, ang bagong guided missile frigate. Ito ang BRP Miguel Malvar FFG-06 na una sa Miguel Malvar class. Idinisenyo ito na may kakayahan sa anti-air warfare, anti-surface, anti-submarine, electronic warfare at maritime patrol and surveillance. Well, BRP Miguel Malvar together with her sister ship, BRP Diego Silang, are state-of-the-art warships. We aim to achieve a certain level of credible defense posture with the acquisition of these ships, and hopefully in the next few years with the delivery of the OPVs and several other platforms for the Philippine Navy, we will finally achieve finally being a modern and credible Navy that our maritime nation can truly be proud of. Sa May 5 isasagawa ang maritime strike exercise sa San Antonio, Zambales. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Matagumpay na nakapagsagawa ng missile test ang Philippine Navy sa karagatan ng Maribeles, Bataan nitong April 23 gamit ang bago nitong Spike 9 line-of-sight missile system bilang bahagi ng MISSILEX 2025. Sa layong 24 kilometers, direktang tinamaan ng Spike and Loss missile mula sa BRP Albert Mahini ang target. Dalawang uri ng missile ang pinaputok ng barko. Ito ang fragmentation missile at penetration blast fragmentation missile at parehong tumama ng eksakto sa target. Nagkaroon din ng swarm exercise kasama ang BRP Tomas Campo kung saan ipinakita ng mga sundalo ang galing sa pagbaril ng malapitan at maayos na koordinasyon gamit ang 30mm Typhoon gun at dalawang .50 caliber mini Typhoon machine gun. Sabi ng Philippine Navy, nagpapakita ito ng lakas at kahandaan ng mga sundalo sa tunay na labanan. Naging maayos at matagumpay ang pagsasagawa ng gunnery exercise ng US at Philippine Navy kahapon, April 25. Ito'y bahagi ng 7 araw na multilateral maritime exercise sa West Philippine Sea na may layuning linangin ang kakayahan ng ating mga sundalo. Ito ang balita ni Nestor Torres. Umalingaw-ngaw ang sunod-sunod na putok ng mga baril sa dagat mula sa 4 na barko ng Philippine at US Navy sa bahagi ng West Philippine Sea sa Zambales kahapon. Pinaulanan ng bala ng tropa ng US at Philippine Navy ang target nilang isang killer tomato na kailangan nilang palubugin. Bahagi ito ng isinasagawang pagsasanay ng mga sundalo ng barko ng USS Contact LSD-45 ng US, BRP Ramon Alcaraz PS-16, BRP Apolinario Mabini PS-36 at ang USS Savannah LCS-28 ng US. Pero sa huli, ang BRP Ramon Alcaraz ang nakapagpalubog ng target nilang lahat na killer tomato. Sakay pa rin tayo ngayon ng BRP Ramon Alcaraz at pangalawang araw na ng isinasagawang multilateral maritime exercise. Ang nakikita nyo sa aking likuran ay ang 50 caliber na armas na ginamit sa pagsasanay ng tropa ng Philippine Navy. Ayon kay Commander Johans Cruzada, commanding officer ng BRP Ramon Alcaraz PS-16, mahalaga ang kaalaman sa pagsasanay sa hanay ng hukbong dagat ng Pilipinas para ma-enhance ang capability o ang kakayahan nila lalo na sa paghawak at paggamit ng mga armas.
Paraan din ito para maproteksyonan ang sarili at tauhan sa mga barko. Gayun din ang mapalakas ang interoperability o ugnayan at koordinasyon ng Pilipinas at US. Na-enhance o napapractice kung paano tayo makipag-communicate, makipag-sama-samang mag-maneuver para po ma-improve yung ating kakayahan, particularly sa Philippine Navy. Samantala, sa isinagawang pagsasanay ng dalawang magkaalyadong bansa, wala namang nasugatan o nasaktan sa tropa ng US at Philippine Navy at sa mga mangingisda sa lugar. Magpapatuloy naman ang multilateral maritime exercise ng US at Philippine Navy hanggang sa Lunes, April 28. Nestor Torres, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sa iba pang balita, abiso sa mga motorista, posibleng magpatupad ng dagdag sa presyo ang mga kumpanya na langis sa susunod na linggo. Sa inisyal na pagtaya ng mga oil industry player, maaaring tumaas ng 70 hanggang 90 centavos ang presyo ng kada litro ng diesel, habang nasa mahigit piso naman ang posibleng maging dagdag sa presyo ng gasolina at dagdag na 50 hanggang 70 centavos naman sa kerosene. Nauna nang sinabi ng Department of Energy na ilan sa mga dahilan ng oil price hike ang dagdag sanction na ipapataw sa oil shipment mula sa Iran. Gayon din ang mababang crude inventory sa Estados Unidos. Nakatakdang dumalo ang mahigit sa 100 foreign delegation sa gaganaping funeral ng Roman Catholic Church leader na si Pope Francis. Kasama sa mga makikipaglibing ang nasa 50 head of state, kabilang na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Gayon din ang ilang reigning monarchs. Ngayong araw, isasagawa ang libing ni Pope Francis na susundan ng 9 na araw na pagluluksa ayon sa Vatican. Hindi makikipagpulong si United States Donald Trump sa ibang mga world leaders na inaasahang dadalo rin sa libing ni Pope Francis sa Rome, Italy ngayong araw. Ayon sa US President, disrespectful o kawalan ng galang kung makikipagpulong siya sa ibang world leader kasabay ng funeral. Pero sinabi niya makikipag-usap siya sa ibang individual na dadalo sa libing at makikipagkita siya kay Italian Prime Minister Giorgia Meloni. Bagaman inasahang dadalo rin sa libing si former US President Joe Biden, walaan niya sa listahan ni Trump na makipag-usap sa kanya. And a little bit quickly, and frankly, it's a little disrespectful to have meetings when you're at the funeral of the Pope. Maaaring magkaroon muli ng direct negotiations o direktang pag-uusap ang Russia at Ukraine kaugnay ng nagpapatuloy na giyera sa pagitan ng dalawang bansa ayon sa Kremlin. Ito ang naging resulta ng ika-4 na pakikipag-usap ng Special Envoy ni US President Donald Trump na si Steve Witkoff at Russian President Vladimir Putin. Ayon sa Kremlin, naging constructive ang nasa 3 oras na naging pag-uusap ng dalawang bansa. Ang pag-uusap ay kaugnay pa rin ng panawagan ni US President Donald Trump kay Russian President Putin na ihinto ang mga military strikes sa Ukraine. Mas common na po ito sa mas batang age. Kaya rin nakita po natin ito sa mga batang around 20s na nagkakaroon po ng pagdalas ng pagdudumi o pagsasakit. Ang ulcerative colitis ay isang uri ng inflammatory bowel disease o IBD na umaatake sa lining ng bituka, particular sa large intestine o colon at nagdudulot ng pamamaga, mga sugat o ulcers at mga sintomas gaya ng paulit-ulit na pagtatae, pananakit ng tiyan at madalas ay may halong dugo ang dumi. At kung dating mas madalas makita sa mga mas nakatatanda, ngayon dahil sa westernized diet na na-adapt ng mga Pilipino, lalong dumarami na ang mga kaso sa mga kabataan na nasa edad 20 taong gulang. Yung ulcerative colitis, it comes dalawang salita po. Isang ulcerative at colitis.
ulcerative para kung ito po yung may damage po sa lining ng tiyan o ng colon, large intestine, at colitis, yun po yung large intestine, colon. Ito po isang chronic o pangmatagalan na sakit. So meaning matagal po itong nagde-develop bago po nagkakaroon ng sintomas. At dahil po sa pagkakagulo ng immune system, dun po lumalabas yung sakit ng tiyan. Ayon kay Dr. John Derek Taisip Plutario, isang gastroenterologist mula sa Makati Medical Center, hindi lamang ito isang problemang nakasentro sa bituka. Ang ulcerative colitis ay may kinalaman sa hindi balanseng pagganap ng immune system ng katawan na maaaring makaapekto sa iba pang bahagi ng organ system. Dahil nga po nagkakaroon ng immune dysregulation, meaning hindi lang po siya isolated Yung immune system natin does not only take care of the colon, but it also takes care at inaalagaan po niya yung mga ibang parte ng ating katawan. That involves the eyes, liver, skin, and all. So, multifactorial po yung nangyayari. Avoid po yung mga usual triggers na nabanggit natin, yung mga oily, fatty food, smoking, spicy, alcohol. Kung na-avoid po natin ito lahat, diligent ang pasyente o masinop ang pasyente, maaari po sila mabuhay ng normal. At para sa iba pang impormasyon ukol sa ulcerative colitis, tunghayan ang programang Doctors on TV this Sunday, 9 a.m. to 10 a.m. only here at UNTV. Kichi Cipriano, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Opisyal na binuksan ang 6 Mangantako Cordillera Food Fair sa Rose Garden sa Burnham Park kung saan ipinagdiriwang ang mayamang culinary heritage ng rehiyon ng Cordillera. Ito ang balita ni Grace Doctolero. It is actually a gathering talaga and showcase of their different cuisines. So, of course, we're inviting everyone to also taste the flavors of the Cordillera. It's a very exciting event. Inorganisa ng Department of Tourism Cordillera Administrative Region katuwang ang pamahalang lungsod ng Baguio ang Mangantako Food Fair na bukas simula April 24 hanggang April 28 bilang bahagi ng taon ng Filipino Food Month. Ang Mangantako ay hango sa dialekto ng mga katutubo mula sa Cordillera na Kankanaey na nangangahulugang kumain tayo. Ito ay isang taon ng food fair na nagpapakita ng mga katutubong lutuin at produktong pagkain mula sa mga lalawigan ng Cordillera, kabilang ang Abra, Apayao, Benguet, Ifugao, Kalinga at Mountain Province. For sustainability and for continuity, I have mentioned about the Mangantako Inclusion Program. So we're actually asking yung mga DOT accredited establishments to champion local cuisine by offering it in their regular menu. Diba? And we're giving them a Mangantako sticker para it's going to be easy for our visitors and for the locals to find them. Layunin nito na i-promote at mapanatili ang mayamang culinary heritage ng rehiyon na nagbibigay oportunidad para sa mga local producer at artisan na ipakita ang kanilang mga tradisyonal na pagkain at delicacy sa mga turista at residente sa Baguio. Subalit bukod sa alok na culinary journey sa iba't ibang lasa ng Cordilleras, sinusuportahan din ng Mangantako Food Fair ang lokal na ekonomiya sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga pagkakataon para sa maliliit na negosyo at negosyante. Maaring tangkilikin ng mga bisitang iba't ibang tradisyonal na pagkain, lumahok sa mga pagluluto at matutunan ang tungkol sa kahalagahan ng kultura ng lutuing Cordilleran. Isang turistang si John Francisco na mula pa sa Zamboanga ang nakatikim ng mga tradisyonal na pagkain ng mga taga-Cordillera. First time din namin to naikot yung daming mga foods na may experience namin na iba-iba yung panlasa para sa amin. At the same time, yung ambience din masaya. Malaking tulong naman ito para sa maliit na negosyante gaya ni Harry Osboken dahil na ipopromote ang kanilang produkto. Etong Mangantako po is a very big help promoting not just small scale businesses but all businesses entire the region. Ang sa amin na maliliit, ito yung chance namin to shine.
Kasama rin sa fair ngayong taon ang Mangantako Chefs Competition kung saan ang mga amateur cook at chef mula sa rehiyon ng Cordillera ay nagpapakita ng mga malikhaing pagkain na pinaghalong katutubo at modernong mga diskarte sa pagluluto. Ang Mangantako Food Fair ay matatagpuan sa Rose Garden, Burnham Park at nagsisimula ng 9 a.m. hanggang 9 p.m. Grace Doctolero, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Narito naman ang salita ng Diyos na ating sandigan. Mula sa aklat ng Ikalawang Juan, Kapitulo 1, versikulo 9, na nagsasabi, ang sinumang nagpapatuloy at hindi nananahan sa aral ni Kristo ay hindi kinaroroonan ng Diyos. Ang nananahan sa aral ay kinaroroonan ng Ama at gayon din ng Anak. At yan ang gigabuan ng ating balitaan ngayong araw ng Sabado. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Sa ngalan ni Kuya Daniel Rason, ako si Bernard Danis. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Magandang hapon.